Hi, I'm Maxi, a fourth-year civil engineering student, and today I will be sharing with you my recent makeup routine for school kasi mag-exam ako later. And I'll also talk about why I pursued civil engineering. So, a little peek of my life, because why not, diba? So, I'm gonna start with the sunscreen. Okay, so to start, I actually don't have a dream when I was a kid. Magaling lang talaga ako sa math, as in, nag-join ako ng competitions, like Quiz Bee, MTAP, ganyan. So, yun lang yung alam kong gawin dati. And meron kasing sa gala, sa probinsya namin, like yung pagbakasyon, yung mga reyna, ganyan. And then, kinuha ko, nung bata ako, sa ganoon. Tapos, para kasi ipakilala ka kapag ikot ka na sa plaza after nyo mag-parade sa bayan, kailangan sabihin yung name mo, age, ganyan, ambition, and such. Eh, di ba wala nga ako ambition. So, wala akong masabi. Tapos, sabi ng lola ko, tsaka yung ibang kasama namin, nung nagpa-parade, nung in-interview ako, para dun sa info ko, pagpapakilala, pag daw magaling sa math, engineering daw. So, sabi ng lola ko, mag-engineer na lang daw ako. Eh, di ayun yung sinabi ko nung bata ako, na gusto ko maging engineer, ganyan, kahit hindi ko naman alam kung gusto ko talaga. So, yun, di ba nagkaroon ng senior high? So, hindi pa rin ako, parang nagkaroon ng urgency, na isipin kung ano ba talaga yung gusto ko i-pursue, kung gusto ko ba talaga mag-engineering or what. Pero, nung nag-senior high na ako, syempre kailangan ko na mag-isip kung ano iti-take ko sa college, diba? But I've always known that I'm gonna be a woman in STEM. Anyways, pero yun siya kasi ako nag-aral ng elementary hanggang junior high. Tapos, sa Manila na ako nag-senior high. So, dito ko lang sa Manila nalaman na may iba't iba lang engineering kasi mechanical engineering yung course na tinitake ng kuya ko. So, nung parang yun nalaman. And also, hindi ko alam yung lahat ng different types of engineering. But, nung senior high ako, parang napag-desisyonan ko na I'm gonna be an engineer. Yun yung sure engineer. Hindi ko lang sure kung anong engineer. Tapos ayun, nagka-pandemic pa ate ko nung mag-graduate na ako ng senior high. And then, nag-stop ako for a year. Pero actually, nakapag-exam pa ako nun eh. And then, ang nilagay ko for exam ko, like kung anong gusto kong course sa mga exam application is civil engineering. So ultimately, nag-decide ako na mag-civil engineering ako kasi yun yung alam ko na engineering, yung sa construction. So basically, I didn't have a dream. Like, I don't have a course or like a dream job I wanted to achieve as a kid. Parang wala, nagkataon lang na magaling ako sa math, ganun nag-excel. Parang wala, nag-excel ako sa math, ganyan. So parang tugma sa akin yung mga related sa math na mga courses or like job, ganyan. Kaya ako nag-CE. And then, nung second year ako, doon ko nalaman yung aeronautical engineering. And then, parang naging interested ako sa aeronautical engineering. And then, binanggit ko yun sa nanay ko, sabi ko, parang maganda pa ng aeronautical engineering, sayang, hindi ko siya nalaman bago ako nag-college, ganyan. Kahit may 1 year naman akong pahinga, na pwede sana ako nag-search, pero naging pabigat ako sa bahay. Sabi ng nanay ko, edi mag-shift daw ako kung gusto ko. Diba? Perfect ang parents ko, no? Pero yun nga, nasasayangan kasi ako, second year na ako noon. I mean, 2 years lang naman siya, if gusto ko talaga mag-aero. Pwede naman nga, mag-shift. Kaso mahal din kasi aeronautical engineering na. Pero yun nga, alam ko na kasi, like parang yung scope ng civil engineering, kung anong papasukan, if magtatrabaho na gano'n. Sa aero, hindi ko naman masyado alam, but I was interested. Like, I was really interested. And dami kong pinanood na videos about aero engineering. Pero still, parang tinigil ko din yung pag-search sa kanya kasi I don't think I can commit na mag-shift ng panibagong course kung second year na ako. So, nag-diretso na ako ng fourth year. And basically, I pursued civil engineering kasi doon ako namulat. Namulat. Totoo naman, na pag magaling ka sa math, may advantage ka pagdating sa mga engineering or any courses na related sa math. Pero, hindi naman ibig sabihin nun, hindi ka na pwede mag-engineering or other course if hindi ka magaling sa math. I have classmates na hindi naman talaga engineering yung gusto nila. Like parang pinush lang ng family, gano'n, ng parents kasi madami kasing may tingin sa engineering as parang madami daw pera pag engineer ka. Pero parang unsaturated na ngayon ng CE eh. Pero yun nga, hindi naman porket hindi ka magaling sa math, di ka pwede mag-CE. Ang tapat lang talaga sa CE, masipag ka. Lahat naman kayang aralin, madami resources online if hindi ka tugma yung learning style mo sa prof mo, pwede kang mag-aral online if gusto mo talaga siya. Yun yung importante, parang hindi man yun yung first choice ko or hindi sa wala akong choice, wala lang akong mag-isip na choice, pero na-enjoy ko siya kasi nga, it's something I don't know, basta na-enjoy ko lang civil engineering, kaya tinuloy-tuloy ko na. And parang nakikita ko naman na yung sarili ko na nag-work either sa office or sa field. Nung nag-aaral na ako, dun parang na-spark yung like passion ko for engineering. Hindi nyo kaya yon passion. Classmate ko din na si Resli. Hindi rin naman engineering yung parang initial na gusto niya. May iba talaga siyang gusto, like completely unrelated, like media, ganon. Pero nung nag-OJT na kami, parang na-spark din yung passion niya when it comes to engineering. So, it's a course that you can learn to love if hindi man yun yung first option nyo, pero yun yung gusto ng parents niyo. Very interesting ang civil engineering. Pero hindi ako sure kung totoong mapera kapag magiging engineer ka. Honestly, in my 4 years of studying civil engineering, hindi naman siya talaga madali eh. Kahit sabihin natin na magaling ako sa math kasi nagko-compete ako before, kahit elementary pa naman yun, hindi naman siya madali. Well, madali ng first year, second year kasi online, pero nung hindi na online, hindi naman siya madali. Pero yun nga, sa tagal ko nang nag-aaral ng engineering, wow, makatagal. Malamang, may experience, hindi mo naman kailangan maging magaling to start doing something. You just have to decide and commit. Kung mapag-desisyonan mo mag-CE, mag-commit ka, sipagan mo, kasi walang magagawa yung kahit sabihin natin, magaling ka nung elementary and high school, that doesn't guarantee na mag-excel ka sa lahat ng bagay. So, pag masipag ka and you have the heart to like, continue studying kahit nahihirapan ka na, magsasucceed ka, ganun lang yun. Pero yun nga, hindi naman daw pang matalino lang ang math. Sabi nung teacher ko ng elementary, mas magagaling daw ang mga tamad sa math dahil ang mga tamad, parang common understanding na eh. Pag tamad ka, you find easier way to do things. And that's actually a good thing pagdating sa math. Kasi there are a lot of like different ways to solve different problems. So, huwag kayong matakot sa math sa engineering. Kung nag-iisip ka na mag-engineering pero natatakot ka kasi feeling mo hindi ka magaling sa math, huwag ka mag-alala, lahat kaya aralin. Tsaka, nagdagdagan mo ng konting katamaran yung pagiging masipag mo sa pag-aaral. Ha?
napos ko na muna yung pagayos ko kasi parang di na gumagana yung utak ko. Pero yun nga, ang gusto ko lang sabihin is parang sipagan mo in a way na maglalaan ka ng time to solve a lot of different practice problems, especially sa mga areas na nahihirapan ka. And nagdagan mo ng konting katamaran in a way na you'll find your own solutions or like easier solutions for yourself para in that way, mas madali na sa'yo yung mga exams, ganyan. That worked for me, but I'm not sure if it's gonna work for you, but that's my advice. That's it, bye. Sana na-enjoy nyo, diba?